ako guys, gagawin na natin yung ating cookies. So ito yung Queensland, medyo mura siya mga kumartes, unsalted yung binili ko. Kumpara naman dun sa Magnolia Gold, kamahardy ka. So dito lang tayo sa Moraita. Bali ang sabi nga doon, i-brown daw yung butter. So habang nagba-brown nga tayo ng butter, magtatakal na tayo ng ating flour, cornstarch, baking soda at saka salt. Yung recipe nito mga kumartes, ilalagay ko na lang sa dulo ng video na to. Pipicturan ko na lang, ang hirap mag-explain. Buti na lang meron si mother tinda na cornstarch. Hindi pa naman ako nag-i-stock nito. Ang meron lang ako dito sa bahay, baking powder at baking soda. So dito sa baking soda, 3/4 ang hinahanap, Zay. Ito pa naman bagong bili kong measuring cup, walang 1/4. O diba, bumalik tayo sa dating measuring cup ko. Doon kasi sa dati ko may 1/4 teaspoon, kaya ito yung gagamitin natin kasi 3/4 ang hinahanap. So alam nyo na yon, tatlong 1/4 ang ilalagay natin dito. So mahalaga na sumunod tayo kung ano yung hinahanap doon sa ating recipe. Dahil baka pag nag-imbento tayo ay hindi cookies ang lumabas. Itong recipe na to, first time ko nga palang gagawin at hindi ko pa sure kung anong kalalabasan ng ating cookies. So, hindi naman kasi ako expert mga kumartes. Maalam lang ako mag-bake pero hindi ako expert. So haluin na natin yung ating dry ingredients. So itong ating butter hindi ko na masyadong brown. Ang tagal na kasing kumukulo, baka masunog. So dito sa aking ref, idinikit ko na yung recipe para nga hindi na ako magpabalik-balik sa cellphone. So dito sa ating butter, maglalagay tayo ng brown sugar. So hahaluin lang natin yan mga kumartes. Pero meron naman akong ibang nakitang recipe na white sugar lang yung inilalagay. So mas trip ko lang to, kaya ayun yung sinunod ko. So haluin lang natin yan mga kumartes, tapos maglalagay tayo ng white sugar. So kapag nakikita ko yung mga asukal na inilalagay ko, Zay, nako, ang taas sa calories na rin. Siguro yung 100 grams na cookies na to pumapatak ng 300 plus calories. Or baka hindi lang. So minekos-mekos ko lang yan at medyo natatagalan ako kaya kumuha na ako ng wire whisk. So para mas mabilis, ito na yung gagamitin natin. Medyo mainit pa kasi yung butter mga kumartes. Lalagyan natin ng itlog, yung hindi na masyadong mainit, baka mag-scramble yung ating itlog. So hinalo-halo ko lang yan hanggang sa medyo lumamig na nga yung ating butter. Ayan yung kapatid ko, sabi ko sa kanya, ganyang makapuno yung bilhin niya. Kasi 100 plus lang, napakadami na. Kaya kung gusto nyo matikman, umorder na rin kayo. So this time nga, maligam-gam na yung butter, hindi na siya mainit. Siyempre, dinot-dot ko yan ng daliri ko para malaman ko. Hindi naman ako napaso, kaya sabi ko, pwede nang ilagay ang ating itlog. So 2 egg yung kailangan natin. Isa lang muna yung nilagay ko, tapos pagka nahalo nyo na ulit, ilalagay nyo na ulit yung isang itlog. So isang itlog ilalagay na ulit natin, and then hahaluin ulit natin siya. Hindi naman pala mahirap gumawa ng cookies. Pero sana ang kalabasan nito is maganda. Gusto ko kasi yung crunchy ang labas, tapos chewy yung loob. Ayoko naman kasi nung super dry. Diba meron tayong nabibili na cookies na matigas. So yung cookies na gusto ko yung pwedeng pambenta. Para just in case, hindi tayo magbebenta. Charot. Ay nako, hindi nyo ako mapapagbenta nito. Ang mahal ng ingredients. Tamang pangkain na lang. Katapos yan, maglalagay tayo ng vanilla. So 1 teaspoon nga pala yung nakalagay doon. Pero itong akin, tinansya ko na lang. So once na nag-caramelize na siya yung kulay niya, tigilan nyo na yung paghahalo. Parang ganyan, medyo light brown na yung kulay niya. Tapos ilalagay na natin itong ating harina. So kalahati muna yung aking inilagay mga kumartes. Para hindi tayo mahirapan sa paghahalo. Gamit yung spatula nyo, i-scrape nyo yung mga gilid-gilid kasi may mga harina pa siya. In fairness naman, doon sa nabili kong neck holder, hindi ko na kailangan ng tripod. O diba, nakakagamit na tayo ng 2 kamay kahit wala tayong tripod. So ang gamit ko dyan yung aking neck tripod na nakalagay sa leeg ko. So haluin nyo lang maigi hanggang sa wala na kayong makitang puti-puting harina. Pagtingin nyo, okay na nga, ilagay nyo na nga yung inyong chocolate chips. Ito nga pala yung bar chocolate na binili ko, ginayat-gayat ko lang ng ganyan. Tapos meron pa tayong Goya na binili na chocolate chips din. Mukhang mas yummy tong Goya mga kumartes. Medyo maharlika lang din. Para kasi siyang kisses na maliliit tapos ang kinis pa. Compare doon sa nabili ko sa bayan na chocolate chips. So syempre, hahaluin lang natin yan. Mas madaming chocolate, mas masarap. This time, medyo mahirap na siyang haluin. Kaya kung gusto nyo kumuha kayo ng plastic gloves, pwede nyong kamayin na lang. So mamaya hihingi ako kay Modrakels kasi meron siya. Gagamitin ko yon mamaya pagka magbibilog na tayo nito. Eh grabe, feeling ko ma-perfect ko siya. So feeling pa lang yon, malalaman natin siya mamaya pag dumating yung anak ko, tsaka ko siya ibibake kasi i-freezer pa natin to. Kailangan pag binake natin siya yung parang bato para yung ating cookies hindi siya mag-flat. So kasi pag binake nyo agad yan, para siyang yung napiping cookies na matigas. So ayoko ng ganong cookies. Ang gusto ko yung kagaya nung nabili namin doon sa TikTok. Crunchy yung labas niya, tapos soft naman yung loob niya. So dito nga tinimbang ko siya, tigo 100 grams nga pala yung ating gagawin. Buti na lang meron nga akong timbangan dito para same size lahat siya. So hindi pa dyan nagtatapos mga kumartes kasi lalagyan pa natin yan ng palaman mamaya. So sa recipe na to, madami na pala kayong magagawang cookies. So sa pagbibilog naman ito, depende sa inyo kung gaano kalaki yung gusto nyo. Pwede naman na mas maliit pa dito yung gawin nyo. Ako kasi gusto ko yung malaki para hindi nakakabitin. Para isang kain pa lang umay agad. Charot. So
So ganun talaga yung gusto ko para kinabukasan ka na ulit kakain. So abangan nyo sa susunod na magbe-bake tayo, yung macarons naman yung ating ibibake. Sunod, crinkles, and so on and so forth. Charot. So magpapalaman na nga tayo. Meron nga pala akong marshmallow dito, napakadami. Tapos kanina nagayat ako ng medyo chunky na chocolate bar. So ayun yung nilagay natin sa gitna. So sana lang magustuhan to ng anak ko para hindi na siya magpabili sa akin sa TikTok. So pag na-bake nyo na to, pwede nyo siyang ilagay sa ref. Katapos, pwede nyo siyang i-microwave kung gusto nyo medyo malambot yung mga chocolate. So ganun. So aantayin din natin yung ating mga pamangkin para matikman din nila to. Para tingnan natin kung masarap ba or pagka hindi masarap, hindi na ako gagawa. Basta naman may ingredients at meron tayong pambili. Talagang sinisipag ako mag-bake. So nagawa lang din naman ako nito kapag may extra akong pera. Kasi mga kumartes, hindi rin talaga biro ang pagbili ng mga ingredients kasi nga ang mahal. Pero mga kumartes, pag talagang singgan-singga talaga ako sa pagbe-bake kahit wala akong budget, nabili talaga ako ng ingredients. Anong ginagawa ng TikTok Pay Later? Anong ginagawa ng Shopee Pay Later? Kahit minsan talaga inaabot ng libo yung mga binibili ko, gora lang. Pero syempre, dapat ngayong year, hindi na tayo maging impulsive buyer. Dahil ngayong year nga, babawasan na natin ang ating mga jutang. So sa ating Pay Later, 4 na hulog na lang. Mukhang makakalaya na ako sa utang ko doon. Bay, ang hirap naman mga kumartes, lalo na't kapag wala akong budget sa pambaon ni Kurt. Kaya kailangan ko talaga nabawasan ng utang ko doon sa aking mga online shopping. So pag nabawasan yun, hindi na ako masyadong mamumroblema sa pambaon ng aking anak. Kaya kapag may extra na lang tayo, tsaka tayo bibili sa online. Grabe, nagmamatured na yan. So yan, tapos na mga kumartes. Meron akong dalawa dito na hindi nilagyan ng marshmallow, gawa ni Mudra. So sa kanya yung dalawang walang marshmallow. So pagkatapos niya, nilagay ko lang siya sa Tupperware at ilalagay natin to sa loob ng freezer. So makikilagay tayo dito sa freezer ni Kuya sa labas. Dito kasi mabilis talaga to magyeyelo. Dapat pag binake natin siya is talagang matigas na siya. So ayan, makikilagay muna tayo pero meron silang kinakatay na baboy ngayon pambenta. Kaya ayan, busy nga pala sila dito. So nagkakatay si na Kuya ng baboy kasi ayan ay pambenta. Umorder lang ako kay Kuya ng 1 kilong buto-buto. Mamaya natin yun ibibake kapag matigas na. Bago nga yan, syempre mag-relax muna tayo habang inaantay natin. At ayan, si Kuya yung suki namin sa taho, kaya ayan, bibili tayo. Si Kurt kasi mamaya pa daw siya uuwing hapon. Naandun kasi siya sa biyanan ko, doon siya umuwas nung Biyernes ng hapon. So hinahayaan ko naman, maalam naman na kasi yung magsakay-sakay. So yung mga pamangkin ko naman ay naandun sa kanilang mama. Mamayang hapon pa ang uwi dito sa bahay. Kaya mamaya natin siya ibibake. Wala pang makukulit dito na bata. Yan, ito naman si paring Melvin. Sabi niya isama ko daw siya sa vlog, nakatalikod naman. Ayaw makikita nung kanyang asawa na nagiinom. Kunwari pa, wag cut na, andun lang sa gilid yung red horse. So si paring Melvin po pala yung nagkakatay talaga ng baboy. Siya kasi yung maalam. Tapos ayan naman yung mga tauhan ni Kuya, mga tagagayat. So syempre, ayan ay yung iba may order na. Pwede nga pala yung utang pero hindi ko alam kay Kuya kung ilang days. Pero yung order ko nga binayaran ko na kasi niluto ko na din. Nagpabili lang ako kay Mudra ng repolyo at saka ng patatas kasi maglalaga nga tayo. So hanggang dito na lang muna mga kumartes. Thank you for watching. Bye!